Kamusta mga idol? Well, nasa dyan pa lang ako ng nanay ko putok na ang balita tungkol sa motor na ito. Lagi nilang tinatanong na kailan ba ilalabas o ilalabas ba talaga ni Honda ang motor na ito sa Pilipinas? Well, eto nga't lumaki na ako hanggang ngayon yung pa din ang tanong nila. So, ano bang motor ito? Ito ay walang iba kundi ang Honda Winner X150. Yan, di ba? Oh, di ba? Tagal nang pinag-uusapan yan, ha? Alam ko, mula nung inilabas yan sa ibang bansa, parang pinag-usapan na agad na kung ilalabas dito sa Pilipinas. Kasi maganda nga naman tong motor na ito. At kung hindi ako nagkakamali, halos lahat na ata ng mga motovlogger sa ibnilag itong motor na ito na lagi nilang itatanong ay kung ilalabas na ba yan. Kung kailan ba ilalabas o ilalabas na ba. Halos every season ata tinatanong nila ilalabas ba itong motor na ito. Halos every quarter of the year ilalabas daw lagi nilang tinatanong ilalabas ba ni Honda? Ilalabas ba ni Honda? Well, ngayon nga, New Year na, ibang taon na ito, 2024 na, may ibang version na nga, ilalabas ba ni Honda talaga? Dalawang beses na yan! Hindi ang tanong ko. Well, sa dami na nag-review ng motor na ito, alam na, kabisado na kung ano-anong meron ang motor na ito. Pero dahil dyan, at kayo naniniwala sa akin, ay akin pa rin uulitin para sa inyo. Well, umpisahan natin to sa kanyang makina. Pagdating sa kanyang makina, siya ay naka 150cc na single cylinder. Meron na rin siyang liquid cool, kaya pwede mo itakbo ng malayo. Naka-fuel inject, kaya matipid siya sa gasolina at naka-double overhead cam para meron kang power na maibibigay. At naka 6-speed transmission para hindi ka mauubusan ng kambyuhang matagalan. Yan, di ba? Ang ganda na ng makina nito, di ba? Ito na yung kadalasan nilang ginagamit sa mga 150 series na makina ni Honda. Yan, yung GT, CBR, CBX, kung ano man, yung mga 150 series nila na may manual transmission. Yan. Ito na ganito yung setup ng makina na lagi nilang ginagamit. Yan. Pagdating naman sa kanyang suspension, yan, sa unahan niya ay meron siyang telescopic fork. Yan, standard, napaka-ordinary, na sinamahan niya ng gulong na merong 90 by 80 by 17. Yan. Tubeless yan, ha. Tubeless. Naka-ano na rin yan. Naka-disc brake na rin ang unahan yan, ha. Naka-single disc. At ang pagkakaalam ko, merong bansa na naka-ABS. At saka merong bansa na hindi naman naka-ABS. Pero okay na rin yun kung tutuusin sa formahan niya. So, pagdating naman sa likod niya, naka-ano siya, naka-pro-link suspension yan, ha. Naka-pro-link. Yung may ganon-ganon. Monoshock na pro-link. Yan. Tapos, meron na rin siyang gulong na 120/70 by 17. Ayan. Tubeless na rin yan. At naka-ano na rin to, ha. Naka-disc brake din. Yan. Hindi ko lang alam kung may ABS ang likod. Pero alam ko unahan lang ang may ABS nito. So, tutuusin. Pero depende kung yun din na ilalabas nila dito sa atin. Kasi parang sa Vietnam lang ata nilabas yun yung may ABS version na ito. Pagdating sa kanyang mga electronics, ang ganda ng kanyang digital panel, colorful, ang daming mga buton-buton na nag-iilawan, digital na siya. At saka medyo compact siya ng konti, kung tutuusin, maganda itsura niya, Tapos pagdating sa kanyang headlight, ang ganda ng headlight niya, LED na LED headlight yan na nasa harapan ng iyong body ng motor, di ba? Di ba yung usual natin na nakikita is nasa manibela, pero yung kanya ay nasa harapan na ng katawan ng motor, kaya parang sporty ang datingan. Tapos yung LED niya, yung signal light niya, yung LED signal light niya, di ba? Ang ganda ng itsura. Actually, parang dalawang version nga itong nakita kong ganito. Isang nakalubog sa flarings at saka sa itong nakaulwa sa flarings. Hindi ko alam kung anong version yan. Kasi may mga version daw yan Madami-dami na ding version. Parang 4 na version nata o 3 version na yung ilalabas. Or yung 2024 model ay nakatago na sa loob ng flarings niya yung kanyang signal light. So, pagdating naman sa kanyang likod, sa signal light niya sa likod, talaga namang napakaliwanag din. LED din to, ha. Yung nasa likod niya na signal light niya at saka mapomang sporty ang datingan. Kaya, kitang-kita yan. Medyo nakalip ng konti. Kaya, pag preno mo talaga ay visible ka sa kadiliman. Lahat ng nasa likod mo ay makikita ka yung nakapreno.
Di ba? So, yan naman ang kanyang mga pagdating sa kanyang ilaw-ilaw at sa mga electronics. So, pagdating sa kulay, napakadaming kulay na ito kasi meron to nung iba-ibang version yung special, sport at standard, di ba? Pero nangunguna diyan yung special na black. Yeah, pure black lang. Tapos yung isa pa na red black, 'di ba? Tapos meron pang isa na silver black, di ba? Pagdating sa sport, meron siyang tricolor, yung red, black at saka white, 'di ba? Yan yung parang parang CBR ang dating ng kulay niya. Pagdating naman sa standard, meron din siyang black silver o black silver, white black o black white kung ano man yan. At saka meron din siya nung red black, 'di ba? Kaganyan-ganyan pa. Ewan ko kung ano mga pinagkaiba-iba nila. Siguro yung arrangement of kulay na lang ang magiging pinagkaiba-iba nila. Paano malalaman yung special, yung sports at saka yung standard. Di ba? Pagdating sa presyo nito wala pa akong masasabing presyo nito, pero ang ayon sa mga bali-balita at mga chismis-chismis kung nahagilap sa YouTube ay ang presyo daw nito ay aabot ng 120,000 in a pesos money. Yan. Well, titingnan natin kung yun talaga, kung dadating talaga siya o hindi, kasi parang wala pa naman talagang balita. So, ayun. Yun lang naman ang masasabi ko sa motor na ito. Well, parang na-review ko na ata lahat naman ang meron ang motor na ito. At parang halos lahat na nga talaga ng mga motovlogger, ibinilag nila na ibinilag ito Kahit ata yung mga moto traveler, ibinilag din ata itong motor na ito Sa sobrang tagal na talagang hinintay ng mga Pilipino itong motor na ito. So, ano masasabi ko dito sa motor na ito kung sakaling dumating siya dito? Well, siguro ang magiging ko dito, kung ako man sa akin na, para sa akin, siguro malaking epekto nito sa magiging sales ni Honda. In good terms, lalaki yung benta nila kapag ito ay affordable, dahil kitang-kita naman yung itsura pa lang niya, sporty, talagang napakabangis, napakagilas ng itsura niya, sport na sport parang pang-karera style to Kahit sabihin na natin yung makina niya is hindi yung talagang high-end performance na makina, pwede mo naman siyang bilhan ng pangapan setup, di ba? Kahit sabihin na natin na hindi niya kayang sibakin si Raider, maganda naman yung motor mo, di ba? Pogi ka naman. Kahit medyas lang suot mo, pogi ka pa rin sa motor na ito. Pag ito ang gamit mo, di ba? Tsaka ito yung tinatawag ni, pantapat to ni Honda kay Sniper. Yan. Kay Sniper, kay BFR ba yung BFR ba? Ng SIM, ng SIM ba yun? Kung ano mang motor yun. Yung kulay black gold. Yan. Pantapat nila yan dyan. Yung mga fully cowed na underboard, yan ang pantapat niya. So, ano ba pwede pa maging epekto nito kay Honda? Well, bukod doon sa talakas ang kanilang sales, kung affordable to, is maaaring ma-phase out yung isang motor ni Honda, yung Honda GT-R, di ba? Kasi parehas sila na fully cowed, sporty underboard, masasapawan si yung isa, di ba? Pero kung tutusin mo, halos parehas lang sila ng makina Halos iisang-iisa Nagkaiba nga lang talaga ng hulmahan ng katawan di ba? At saka yung palang yung panel, parang magkaiba ata sila ng panel. Magkaiba ang style ng panel. Yung nasa manubela, yung harapang manubela ni GTR, ni Winner, parang may scoop siya doon, parang pinalalamig niyo yung panel. Di ba? Parang nandun yung radiator So yun, maganda kung tutusin. So ano pa ang magiging siguro mga good effect na to is yun nga, yung mga lalakas ang benta ni Honda, magkakaroon nga ng kasi pogi-pogi talaga ang motor na ito So kung darating ba to dito sa atin bibilhin ko ba? Well, kung darating siya dito, depende na nga lang sa presyo at kung may pambili ako. Kasi sa dami na ng motor na darating dito, hindi ko na maintindihan kung may pera ako kung alin ang bibili ko. Siguro depende na lang sa pangangailangan, diba? So, pag-iisipan pa din, ika nga kung tutuusin. At saka mapoman naman kung pera kung gagamitin mo naman to pang show, di pogi-pogi ka. Bumili ka na agad ng mga pang setup dyan, mga pang Malaysian setup. Ito, alam ko Malaysian setup ang natin, ang motor na ito pang Malaysia ka. So, yun lang naman ang masasabi ko sa motor na ito kung tutuusin. Napakaganda naman talaga kung tutuusin ng motor na ito. So, baka na siya quality na naka-setup na siya flaring setup na siya yung forma niya pang karera na. Na lang to kung sa baga upgrade na lang to sa engine upgrade na lang.
lang, di ba? Ganun na lang yung magiging mangyayari na ito kung i-upgrade mo pa siya. Engine upgrade na lang. Kasi nga yung engine niya is yung engine na ginagamit natin. Actually, matipid nga daw to sa gasolina Nasa 54 km per liter daw. Parang ganun yung pagkakasabi nung nabalitaan ko 54 km. Layo nun para sa 150cc. So, depende na rin siguro kung paano yung throttle habit mo. Wow, may throttle habit pa tayo na nalaman ngayon. So, yun lang naman ang masasabi ko sa motor na ito. Isa nga pala, salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe. Mga naabutan ako nag-subscribe. Sina Billy, sina Billy Ray, sina JT Motovlog, parang vlogger din to. Si Lantaw TV, vlogger din to. Si Boss Owel, parang vlogger din to. Si Jayav Illustre, salamat idol at sa pag-subscribe niyo. Si Ber Joseph, nag-subscribe din yan, At saka si Agri Gardening, wow, kakaiba yun, At saka si Dodong, nag-subscribe din yan, di ba? Uy, salamat sa inyo, kayong mga nag-subscribe, Saka doon sa mga nagko-comment, ang dami pala mga nagko-comment, mga suggestion, mga reaction, Maraming salamat doon sa mga ganun. Natutuwa ako at meron pa pala ako mga nabubudol. So, maraming salamat sa inyo lahat at talaga namang nanonood talaga kayo at saka parang sumusubaybay ika nga. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Malay nyo, one of the time. Diba? So, hanggang dito na lang ako. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe, mga nag-like, mga nag-share, may mga share pa ako nakikita, pailan-ilan din lang. Pero maraming salamat ho. Sa inyong lahat, maraming salamat ho. Pasensya na ho at medyo madididili ang ating mga vlogging sa dami ng ating ginagawa. Siyempre, alam niyo naman, may public service ba ang tawag dito? Meron akong kawawang gawa. Hindi to kawawang gawa. So, hanggang dito na lang ako si Puto at nag-iiwan sa inyo ng kasabihan. Mag-ingat ho palagi gawa ng may mga virus pang nakalat tapos may mga calamity sa Japan nga pala lumindol nung isang araw kawawa naman yung mga nandoon yung mga naapektuhan. So hanggang dito na ako po si at kayo pinanonood na ang channel, mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-ingat sa inyong lahat and God bless and happy New Year po sa inyong lahat. So, salamat maraming salamat.